araw, isa na namang mahalagang hakbang ng pamahalaan laban sa kagutuman ang ating matutunghayan, ang pagbubukas ng Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu City. Personal na ikutin at usuriin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Department of Social Welfare and Development Secretary Reg Gatchalian at Department of Labor and Employment Acting Secretary Francis Tolentino ang pasilidad upang matiyak na maayos, ligtas at handang magatid ng serbisyo ang pasilidad para sa ating mga kababayan. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang at kami po ay inyong napapanood ng live dito sa Facebook pages at YouTube channels ng RTVM at Presidential Communications Office. At upang bigyan po tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa bagong pasilidad na ito, mga kababayan, kasama ko po ngayon si Sir Carl James Ocobilio, ang Project Development Officer 3 ng DSWD Field Office dito sa Region 7. Maayong adlaw sa imo, Liza, at magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating live stream sa RTVM at iba pang plataforma na naaabot ng ating programa. Isang makabuluhang talakayan ang ating pagsasaluhan ngayong araw dahil masasaksihan natin ang pagbubukas ng Walang Gutom Kitchen dito sa lungsod ng Cebu. Ang proyektong ito ang kauna-unahang soup kitchen sa Pilipinas na hatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa ating mga kababayang Cebuano, lalong-lalo na ang mga individual at pamilyang nasa lansangan. Bago po ang lahat, Sir CJ, para sa ating mga manonood na ngayon pa lamang narinig itong programang ito, ano nga po ba yung Walang Gutom Kitchen? Ang Walang Gutom Kitchen ay isang inisyatiba ng pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na naglalayong matugunan ang kagutuman sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Kaugnay ito ng layunin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na walang Pilipinong magugutom sa panahon ng kanyang panunungkulan. Yan, isa nga po talaga sa mga pangarap ng ating Pangulo sa kanyang termino ay walang nagugutom na Pilipino. Sir, sino-sino po ba yung mga maaaring makinabang dito sa pasilidad? So gaya ng nasabi ko kanina na ito ang first soup kitchen dito sa Pilipinas, ang Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu ay pangalawa pa lamang sa bansa at isa itong proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD. Layunin nitong tulungan ang mga individual at pamilyang nasa lansangan upang matiyak na sila ay may sapat na pagkain at nutrisyon araw-araw. Kung matatandaan natin, Liza, nitong taon lamang ay binuksan din ng DSWD ang Pag-abot Processing Center dito sa Cebu. Ito ay matatagpuan sa Liloan. Ito ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan para sa mga individual at pamilyang nasa lansangan at na-reach out ng ating ahensya sa pamamagitan ng Pag-abot Program habang sila ay inihahanda para sa kanilang reintegrasyon o pagbabalik sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kabila ng hangarin natin ng ating pamahalaan, patuloy pa rin nating nakikita ang ilang kababayan ng nasa lansangan. Kaya naman itinatag ang Walang Gutom Kitchen na matatagpuan dito sa Pier 4, Ongkinking Square Unit sa kanto ng Arellano Boulevard at General Maximum Avenue dito sa Cebu City. So madali lamang itong mapuntahan ng ating mga kababayan kung saan maaari silang makakuha ng libreng pagkain. So hindi lamang ang mga individual at pamilyang nasa lansangan, Liza, pati na rin ang iba pang mga sektor na nakakaranas ng gutom na kadalasan ay dahilan ng sa hamon ng kahirapan. So nakikita naman po natin na ngayon ay pinasok ni ni Pangulong Marcos yung kusina nitong Walang Gutom Kitchen. Kumbaga ito yung puso nitong Walang Gutom Kitchen. Sir, makikita po natin na sinusunod ni ating Pangulo itong mga food preparation, ano po yung mga Sir, ano po ba yung mga naging basihan? Ano po yung basihan sa uri ng pagkain na inahain natin dito sa Walang Gutom Kitchen? So actually yung Walang Gutom Kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating Walang Gutom Kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad. So ngayon nakikita na natin ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian, si Cebu Governor Pamela Baricuatro na sila ang nagbibigay talaga ng mga pagkain sa ating mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen. So balikan natin yung tinanong mo kanina, Liza, na makikita natin na malinis talaga ang ating kusina, kompleto ito sa kagamitan at maayos ang pagkakaayos ng mga gamit upang ipakita na binibigyan pansin talaga ng pamahalaan ang kaligtasan ng bawat mamamayang kakain dito.
So, maingat din ang ating mga food server sa pagbibigay ng pagkain. Sila ay nakasuot ng apron na red, no? Face mask, yung iba, yung mga food servers natin at hairnet or cap upang matiyak talaga na ang kalinisan at maayos na paghahanda ng pagkain sa loob ng Walang Gutom Kitchen. Siyempre sa ating mga manonood, mapapatanong din sila, ano po ba yung ngayong araw? Ano yung mga inihain ngayong araw para sa ating mga beneficiaryo? So yung sa pagkakaalam ko ngayon, yung mga inihahanda ng ating Walang Gutom Kitchen ay nandyan yung bali, kapag pupunta sila sa Walang Gutom Kitchen, bibigyan kasi sila ng chip. Ang chip ay katumbas ng isang buong full meal, no? Kasama yan ng kanin, ng ulam, ng gulay, ng sabaw, at binibigyan din sila ng prutas at tubig. So, pwede din silang umulit ng pagkuha ng pagkain or ng extra rice, pero sa isang beses lamang. So ngayon, yung menu for today na inihahain ng ating mga bisita para sa ating mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen ay pork humba, chop suey, egg drop soup at prutas na mangga. Yan. Pagdating naman po sir sa mga resources nitong Walang Gutom Kitchen, saan po ba nanggagaling itong mga pagkain na sinaserve na sa ating mga beneficiaries? Okay. So ngayon, yung mga resources na pinagkukunan ng ating Walang Gutom Kitchen ay talagang direktang binibili sa ating mga pamilihan, no, sa mga malalaking merkado dito sa Cebu City. Ngunit nais din nating palakasin ang ugnayan natin sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na pagkain mula sa mga restaurant, hotels at iba pang establishmento at sa halip ay mapakinabangan ito ng mga taong higit na nangangailangan. So magandang katanungan yan, Liza, dahil ang DSWD ay kilala sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. So para sa amin, hindi mahirap ang paghahanda at pamamahagi ng pagkain sapagkat mayroon tayong mga cook at nutritionist dietitians na nakatuon sa pagbuo ng mga masustansya at balancing menu para sa araw-araw na operasyon ng Walang Gutom Kitchen. So sa kasalukuyan, ang pangunahin talagang pinagkukunan ng pagkain ay direktang inaangkat mula sa mga pamilihan. Gayunpaman, gaya ng nasabi ko kanina, na layunin talaga ng Walang Gutom Kitchen at ng DSWD na makipagtulungan sa mga private sector kung saan maaari silang mag-donate ng mga excess o surplus na food supplies o items basta ito ay alinsunod sa donation guidelines ng programa. So, kailangan talaga nating pinapalakas ang ating ugnayan, no, sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na mga pagkain. Yan, para naman po sa ating mga Cebuano na nais mag-donate para sa Walang Gutom Kitchen, paano po yung magiging proseso nito? Ano pong klase, ano po pwede nilang i-donate? Ano yung mga hindi nila pwedeng i-donate? So tamang-tama, no, dahil patuloy ang ating hangarin na magdagdagan pa ang ating mga partners at donors ng Walang Gutom Kitchen upang mas marami pa tayong matulungan at mabigyan ng masustansyang pagkain. So inaanyayahan po ang publiko na mag-donate sa Walang Gutom Kitchen, although talagang paulit-ulit naming sinasabi na kayang-kaya naman po ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD na makapag-provide ng libreng pagkain dito sa Walang Gutom Kitchen. In fact, kinukuha pa natin sa mga pamilihan, no? Inaangkat pa natin sa mga pamilihan yung mga ingredients at mga raw materials na ginagamit para sa pagkain. Ngunit iniimbitahan natin ang ating publiko na mag-donate dito sa Walang Gutom Kitchen ng mga ready to eat meals or packed meals or mga raw ingredients, basta alinsunod ito sa panuntunan ng ating donation guidelines ng Walang Gutom program. Ang pagdating naman po sa sabi niyo nga po, ayan, hindi lang yung mga kababayan natin nangangailangan ng pagkain, ng mga ano, yung walang gutom ay sinasama niya din yung, 'di ba, bumibili pa po kayo sa mga local farmers natin. So, nakakatulong din siya sa mga livelihoods ng mga nandito sa Cebu, sa mga kalapit na negosyo ng Cebu. Ito yung pangalawang na pinuntahan natin na feeding program, program pangalawa ito. At sa itong ganitong klaseng center ay nakakapagpakain tayo ng saan. At pwedeng balik-balikan, hanggang kung gusto pagkain, pwede kang papalupad dito. Walang problema. Ang ginagawang sistema, pagpasok dito, i-register dito, nagkakaroon sila ng ID. Para malaman din namin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para mapagyan natin dito. So patuloy na nito, walang program.
At marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association, tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din ng sila ng partner para sa ating program. Ito yung pangalawa, ang after this, will be Sambuanga. Sa Sambuanga naman natin na ibubuhay ito. So, tuloy lang ito, lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So, abangan na dapat sa patuloy na kami na tuloy-tuloy na magsusuporta. At sana ay mabawasan na yung natutunan. At sana ay pati ang araw na wala ng gusto ng Pilipino. Yun naman talaga ang aking pangarap para sa atin. Nasimulan na natin at malaki itong program na lahat ng mga nakikita ninyo, pati pamilya nila ay maaaring ang pumunta rito at kumain. At tuloy-tuloy namin paparamihin sa likod ng center.